Dalawang aktivistang Israeli na nagsusulong ng mga pamayanan ang ilegal na tumawid sa Syria noong Webes bago dinitin at ibinalik ng IDF. Ito ang pinakabago sa dumaraming serye ng mga ilegal na pagtawid sa hangganan ng maliit na grupong nais magtayo ng pamayanang Hudyo sa Timog Syria. Noong Martes, 3 settler ang halos buong araw doon bago mahuli ng mga sundalong Israeli. Kilala bilang Pioneers of Bashan, naniniwala ang grupo na ang seguridad ng Israel ay nakasalalay hindi lang sa militar kundi pati rin sa permanenteng pamayanang sibilyan sa labas ng hangganan. Paulit-ulit na tumawid sa teritoryo ng Syria ang mga aktivista nitong mga nakaraang buwan. Umaasa silang mailalatag ang pundasyon ng mga hinaharap na pamayanan sa mga lugar na tinutukoy nilang bahagi ng biblikal na reyon ng Bashan. Mahalaga sa akin na ipaliwanag na si Ashura ay terorista at ang masakher niya sa mga Alawite, Druze at Kurds ay patunay na ang layunin niya ay patayin tayong lahat. Kung walang pamayanang Hudyo sa labas ng dating hangganan, lalo na sa Bashan, ibig sabihin wala talagang pamayanang Hudyo roon. Manungkot marinig yun. Sana hindi mangyari, pero posibleng mag-atras ang militar sa hinaharap. Ang grupo ay ipinangalon sa sinaunang kaharian ng Bashan mula sa Biblia. Saklaw nito ang bahagi ng makabagong timog Syria at Jordan. Ipinaglalaban ng mga miyembro ang kanilang makasaysayan at reliyosong karapatan sa lupa at sinasabing ang pagtatayo ng pamayanan ay magpapatibay ng kontrol ng Israel at magsisilbing panangga sa mga posibleng pag-atake. Ikinabit nila ang kampanya para protektahan ang minoryang Druze ng Syria at nanawagan ng tinatawag nilang makataong koridor na aabot sa mga lugar na tinitirhan ng mga Druze. Hindi kami aatras at tiyak na hindi namin isusuko ang Golan, pero hindi rin namin bibitawan ang Bashan, kabilang ang mga lugar na nasakop na namin. Aktibo kaming kumikilos para protektahan ang mga Druze. Dapat magtatag ng makataong koridor para sa kanilang kapakanan sa buong distrito ng Daraa. Ang lugar sa tabi ng bundok Bashan na tinitirhan ng mga Druze ay dapat linisin sa mga kaaway na naghahangad ng aming paglipol at palitan ng mga pamayanang Hudyo. Gayunpaman, patuloy na hinaharang ng militar ng Israel ang mga aktivista. Ayon sa IDF, ang pagtawid ng mga sibilyan papuntang Syria ay inililihis ang mga tropa mula sa mga misyong operasyonal at nagdadala ng panganib sa seguridad. Ang mga tumatawid sa hangganon ay dinatin at isinuko sa pulisya, bagamat wala pang naiulat na kasong isinampa. Kahit nananatili sa gilid ng politika, nakatanggap ang kilusan ng mga pahayag ng suporta mula sa ilang miyembro ng malayong kanan ng namumunong koalisyon ng Israel. Sa ngayon, ang mga pagtatangka ng grupo na magtatag ng isang outpost sa loob ng Syria ay hindi nagtagal. Dahil nangangakong babalik ang mga aktivista, nagbubunsod ang kanilang kampanya ng mga tanong sa pangmatagalang layunin ng Israel sa Timog Syria. Habang itinutulak ng Estados Unidos na mamagitan sa pagbuo ng kasunduan sa normalisasyon sa pagitan ng Israel at Syria. Nilipat tayo ngayon kay Dan Perry, ang International Affairs Analyst natin dito sa studio. Gaano ba natin dapat seryosohin ang kilusang ito? Malinaw namang grupong nasa laylayan lang ito. Maliit ang grupong ito pero malakas at maingay ang boses nila. Tingnan mo, kung ako si Iran, magbabayad ako ng maraming ahente sa Israel o negosyante o tangga para gawin ito. At sa paggawa nito, mapatutunayan ng mga pang-ambang naririnig ko sa buong mundo saan man ako magpunta. Na ang Israel ay ekspansyonista at gustong sakupin ang anumang teritoryong kaya nito sa Syria at Lebanon. At siya nga pala, dalawang bansa ang mga ito, lalo na ang Lebanon, na pinapangarap ng Israel na balang araw ay magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan o kahit man lang kasunduang pangdepensa kasama ang mga bansang ito. Tama! Walang sasay ito at nagdudulot ng matinding pinsala. Hindi ito hinihikayat ng gobyerno, pero may ilang ministro sa gobyerno na tila tahimik na sumusuporta rito at baka hindi nga ganoon katahimik. At hindi sila pinapatawan ng pinakamabigat na parusa. Sinumang Israeli na ilegal na nasa Syria o marahil sa Lebanon, kailang agad na dakpin, isakay sa truck, ibalik sa Israel at kasuhan sa buong bigat ng batas. Yan lang ang kaya kong gawin. Tama. Kapag muling nanalo ang kasalukuyang koalisyon sa Oktubre 27, natatakot ako na mas madalas pa nating maririnig ito, hindi bilang patakaran ng gobyerno, kundi bilang panatisismo na hinahayaan ng gobyerno o paminsan-minsan pinapayagan pa, ngunit puro pinsala lang ang dulot nito. Isa itong kabuuang pagkalugi para sa Israel sa lahat ng aspeto. Kabilang na kung huwag sanang mangyari. Kung sakupin ng Israel ang mga teritoryong ito, magkakaroon na naman ng problemang demografiko dahil maraming Syrian dito.
Ano na ang nangyari sa ideya ng Israel bilang demokratikong estadong Hudyo? Talagang napakalaki ng pinsalang idinudulot ng mga larawang ito. Malinaw naman. Kahit alam natin na maliit lang na grupo ng ekstremista ang may gawa nito, kumalat na sa internet ang mga larawang ito. Nagbibigay ito ng propagandang magagamit ng kalaban.